ka, marami ka ng mga na-share syempre. Pero meron tanong na baka daw meron ka pang ma-share na mga tips kung paano mo na-achieve yung mga results mo ngayon. Sige. Yeah. Unang tips ko, i-share ko sa inyo lahat naman po halos dito part-time. So, yung mga dito sa pag full-time, pag nag-full-time na kayo. Oo, sige, share natin pag nag-full-time na kayo. Pero i-share ko yung nag-part-time kasi yun po talaga yung the best na nangyari sa akin na talagang ang dami kong natutunan. Doon po yung nag-start. So, share ko po sa inyo yung nag-part-time ako sa abroad. So, unang-unang araw ko nung nag-start na ako, buhay na yung pangarap ko. Di ba busy tayo? So, ang ginawa ko po, unang tips ko po, dapat lagi po kayong happy. Kahit na, parang hindi na kasya yung papadala niyo sa pamilya niyo, di ba? Dapat happy kayo kasi, start na yun ng pasok yung blessing. So, di ba nakita nyo, nagkakatay ako ng karne, ng kambing. Pero masaya ako. Kasi sabi ko, huling katay ko na to. Kasi nga, nakapag-join na ako sa business. Sabi ko sa sarili ko, huling katay ko na to. Ang daming mga lalaki na Arabo, wala akong tumutulong sa akin, pero nakasmile ako. Sabi ko, huling katay ko na to kasi uuwi na ako for good. So, lagi ko yung sinasabi, uuwi ako for good, uuwi ako for good. And isa sa tip ko sa inyo, sa lahat po ng mga OFW, tama na po yung inaaway nyo yung amo nyo. Bakit? Nung time po na nag-VIP accounts ako, isang buwan pa lang po, VIP accounts na po ako. Bakit? Na-advance ko po yung pera ko kasi sobrang bait ko po sa amo ko. Alam niyo po ba, ang ginawa ko po that time, share ko na din po, that time ko, pinakain ko, noong araw na yon pinakain ko yung mga alaga ko, binusog ko talagang inayusan. Ginagawa ko naman po yon. Sobrang gaan po sa akin po lumaki yung mga bata. Sa akin na po lumaki, di ba? Para ako na po yung nanay. And yung nilinis ko yung bahay, tapos ni ano ko po talaga lahat. Talagang sinabi ng amo ko, ang ganda ng bahay na, ang ganda ng arrangement. Natuwa po talaga. Tapos yung amo kong babae, sinasabihan ko po yun, ang sexy mo, madam. Ang ganda-ganda mo, madam. Oo, kasi po mag-BBIP accounts po ako that time. And that time, isa sa diskarte, nakapag-advance po talaga ako kay madam ko. Kasi nga, maganda yung pinakita ko sa kanya. Kesa po, awayin natin. Especially pa, di ba? Normal po sa mga madam po natin na minamalditahan tayo. Huwag niyo pong malditahan din. Kasi mas lalo po yung magmamaldita sa inyo. Di ba pinakitaan tayo ng masama? Pakitaan nyo ng maganda para magbago din siya. Di ba makonsensya siya ba? So yun po. Unang tips ko yon. Unang tips ko, masaya. Pangalawang tips ko, ganon. Kung nangangamuhan ka ngayon sa amo mo, dapat maganda yung pakikitungo mo sa kanya para kung anytime na mag-a-advance kayo pang VIP, mabilis lang. Third advice ko po sa inyo, sa lahat tips na naman ng mga OFW. Alamin nyo po, ito turo ko na sa inyo, alamin nyo po yung bawat sulok kung saan nakatambay yung amo nyo. Kung busy ka na OFW, alamin mo kung saan sulok nakatambay yung amo mo. Doon yung wag kang magsi-cellphone. So ako kasi bawal sa akin ng cellphone. Pero doon sa room ng mga bata naman yun eh. So, pwede na ako mag-cellphone. Nagsi-cellphone ako. Bawal yun pero nagsi-cellphone ako. Bakit? Kasi yung negosyo ko, importante. Kahit naman ibigay ko, di ba sabi ko nga, masipag ako sa pagiging OFW pero wala akong ipon. Masipag lang pero walang ipon. Ayoko na po mangyari yon. And kung magsisipag pa ako ng todo-todo sa amo ko, ganun pa rin naman ang mangyayari. Wala pa rin naman madagdag sa sahod ko. Pero kung magsisipag ako sa negosyo, 'di ba? Lalaki at lalaki yung income ko. At yun pa yung dahilan bakit ako nakapag for good. So, siguro ganun. Tapos isa sa tips, lagi kayong humiling sa taas, magpasalamat sa taas, ano man ang mangyari. Oo, kahit wala kayong kumbaga, example, ubos na yung sahod nyo kakapadala sa pamilya nyo, pasalamat pa rin kayo kasi nakapagpadala, kumbaga, mas
mas ibibless yung tao na mas malapit sa Kanya, sa taas natin, sa Panginoon natin, mas ibibless. Pag mas malapit sa Kanya, di ba? Mas malapit ka sa Kanya, mas makakapag, ano ka ng, prayer mo, o yung mga wishes mo, mga gusto mo. So, yun lang talagang ginawa ko. And siyempre, pinaka-last, commitment sa mentor. Hindi po ako magiging ganito kung walang mentor na nagturo sa akin. Hindi po ako magiging ganito kung walang mentor na nag-guide sa akin. Yung mga mentor ko. And follow nyo po yung mga, yan, mga mentor natin. Follow nyo po yung mga tao na talagang inspirasyon nyo. Kasi yan po talaga yung magpapatibay sa inyo. 'Di ba? And yun, commitment talaga sa mentor. Kasi yung mga sinasabi ko ngayon, hindi ko naman talaga maano, kumbaga kung hindi ako naturuan ng isang mentor, 'di ba? Hindi lang isa, mga mentor natin. 'Di ba? Yung wisdom nila, yung mga tinuturo nila, yun po talaga ang nagpatatag sa akin. Ayan, o di ba? Dami-dami ng tips nun. Ewan ko na lang kung thank you so much. Siguro last question na to. Itong babanggitin ko ngayon. Ilang years ka sa business bago mo nasabi na breakthrough mo na? Ano? Excited kasi po ako before. Nasa abroad pa lang po, excited po ako. Nasabi ko na breakthrough ko. Nung time na yung tatay ko nagsabi na siya na proud siya sa akin. Oo. Kasi kahit sino po, 'di ba, pag isa sa pangarap natin yung masuportahan tayo ng pamilya natin. Hindi naman yan agad-agad mabibigay sa'yo. Kasi may mga challenge pa yan na ibibigay sa'yo. Napakaswerte kung susuportahan ka na ngayon ng pamilya mo. Pero isa sa sobrang proud ako yung time na nagtiwala ako sa mentor ko. Kasi yung tatay ko kasi, yun eh, ako po yung, mahal na mahal ako mahal na mahal ko yung tatay ko. Kasi ako yung panganay. Parang lumaki po ako talaga na, kumbaga, sumunod talaga ako sa tatay ko. Hindi lang po talaga ako sumunod nung about na sa pera. Kasi, yung breakthrough ko yun eh, yung tatay ko na nagsabi na proud ako sa'yo. Kasi nung time po na yon, nung pinapili ako ng tatay ko, pamili ka. Tuloy mo yung negosyo, pero hindi na kita papansinin. Bahala ka na sa buhay mo. 'Di ba? Inaway pa yung mentor ko. Totoo po yan. Tanungin yung mentor ko, inaway yung mentor ko. Muslim po kasi tatay ko. Oh, Muslim po yung tatay ko. Inaway po yung mentor ko, si Mentor Jelly, muntik na pong sugurin sa lugar nila. So, inaway po yung ko that time. Tapos, sabi ng tatay ko, mamili ka, negosyo, or kami, pamilya mo, ganyan. So, mas pinili ko po yung negosyo. Na mas pinili ko si mentor. Bakit? Kung pagpapalaki sa anak, pagpapalaki sa anak, yung maganda ugali, sa pagpapaano ng pamilya, pagtaguyod ng pamilya, maniniwala po ako sa tatay ko kasi pinalaki po kami magkapatid na talagang talagang may magandang hangarin sa kapwa. Talagang ganun po yung tatay ko. Maniniwala ako sa tatay ko, pero about sa pera po, sa pag-handle ng pera, paano magpalago ng pera, hindi po ako maniniwala sa tatay ko. Bakit ko nasabi? Grade 1 pa lang ang tatay ko, nasa farm na nagtatrabaho. Hanggang nag-senior citizen, 61 ata nung iniwan namin siya, nag-abroad kami. Gaano kasakit yun? 'Di ba, na tatay mo. And dami po sakit ng tatay ko. May katarak sa mata. Dahil po sa products natin natulungan ng tatay ko. Dahil po dyan. And yung mga rayuma, ang dami kasi farm. Ulan at init ang farm. And isa yun sa talagang kumikirot sa puso ko na talagang kailangan kong kailangan ko to ilaban. Ako malakas pa ako. Kaya ko namang ilang taon, 20 years abroad. Pero yung pamilya ko na nag-aantay sa akin. 'Di ba? Ayokong dumating sa panahon na maging katulad ng ibang OFW, wala nang mauuwian. Kaya talaga tinodo ko 'tong negosyong 'to. Kaya mga OFW, yun po yung gawin ninyo. Itodo niyo po 'tong negosyong 'to. Yun po etong negosyo pong ito, etong company natin, etong mga mentor na 'to, sila po yung savior ko. Bakit ko po nasabing buhay na ang binigay sa akin? Mm.
Ayan. Okay lang Yun ba, po yung mentor? breakthrough ko. Okay lang ba, mentor? One more question kasi Yes parang po. first time na meron dito sa chat box natin eh. Sabi ni Mary Jane, siguro from HK ito kasi Mary Jane HK. Question ma'am, kung maganda pag nasa hub, bakit yung mga nasa hub nasabi nila mahirap ang situation pag nasa hub? Sabi mo daw okay na nasa hub, pero sabi daw ng iba mahirap ang situation pag nasa hub. Yun ba ang totoo? Ayan. So, siguro si Mary Joy po, ayan. Siguro ma'am, hindi ko alam kung isa lang or dalawa o tatlo yung nakausap po. Siguro hanap ka din po ng iba na nasa hub. Kasi hindi po natin alam kung bakit nahirapan siya sa hub or 'di ba? Or di po natin alam bakit nasabi nila 'yon na mahirap sa hub. Pero isa po ako sa resulta ng hub. Totoo. Isa po ako sa resulta ng hub. Pagdating ko po sa tawag diyan, pagdating ko po, magkaiba po kasi yun ma'am eh, Ma'am Mary Joy, magkaiba po ang nahihirapan. Kasi kami po, grateful po kami. Oo. Pag grateful ka kasi na tao, hindi ko alam kung ano eh. Kasi kung sa hub, talagang yun yung training ground. Siguro yung mga nararanasan nila, part yan ng training. O, part yan ng training. Hindi lang siguro, hindi ko alam. Pero ako, totoo, sa lahat ng mga hovers ngayon, ewan ko sa inyo, pero part yan ng training. Oo. Depende kasi yun sa hirap. Baka po mahirap sa kanya, madali lang po sa akin, or madali lang pala pero sinabing mahirap, di ba? So, part yan po ng training. Yun po talaga yung masasabi ko. And sobrang grateful nga po ako sa talaga pag once nakahub ka. Share ko lang po ha. Ako po may hubbers po ako ngayon. Meron po akong 8 na hub, 8 or 10 na hub. Under sa team ko po. And ang saya po. Masaya sila doon. May mga challenges naman. Kahit saan ka may mga challenges. 'Di ba? Pero masasabi ko po talaga, hindi po mabubuo ang 8 na hubs at ilang hubbers. Nasa mga 60 na hubbers kung hindi po maganda ang hub. Yun lang po masasabi ko, Ma'am Mary Joy. So, thank you so much. Maganda yon na kumbaga yung sagot mo na kung grateful ka, wala ka talagang makikitang pangit. Minsan lang talaga mareklamo, sabi ni Ate Maylin. Maganda sa hub, pero pag mareklamo ka, marami kang mahahanap na hindi maganda. So, depende na lang yan sa definition ng hindi maganda. Kasi yung pwedeng maganda sa iba, pangit pala sa iba. Yes, tama yan. So, magkakaibang tao din naman kasi ang nasa hub. Pero napakagandang training ground. Nandito naman talaga sa hub para focus sa pagyaman. May purpose ang hub. Baka hindi dapat dito yung hindi ka dapat nandito kung iba yung purpose mo kasi training at pagyaman ang ginagawa po sa hub. Hindi ito yung natin, hindi po ito comfort zone. Ayan, so thank you so much, Mentor Regine, sa time mo and lahat ng mga nandito sa ating Zoom. I'm sure marami kayong napulot kasi ako mismo marami akong napulot na mga tips, aral, diba? Na yan ang gagamitin natin habang ginagawa natin yung negosyo towards our success. So, syempre, bago natin tapusin to, meron lang kaming babasahin na certificate para sa'yo. Ayan. Kaya ako nagsalamin kasi babasa ang certificate. Ayan. So, for Mentor Regine, this certificate is from Aim1 United. And this is proudly presented to Regine Ibanez Felizarta for imparting her insights and success story to Aim1 United International Community during the A1U Fire Up given this 4th of November 2023 at Antipolo City. Ayan. Thank you so much. This is for you. Bibigyan ka rin niya ng copy. Thank you, Mentor. Will, thank you. Magti-thank you lang kay Regine. Salamat sa time mo. Regine, thank you. Si Apmay to. Thank you so much. Nakinig kami ni Apmay. We're so inspired and thank you sa lahat ng learnings. Thank you. Salamat. Thank you po. So, yan. Yan.
Okay, so andito tayo ngayon and syempre sabi nga pag grateful ka wala ka talagang makikitang pangit kasi yung mga pangit para sa ibang nangyayari meron at merong reason yan. Hindi yan basta pangit lang. 'Di ba? Always look at yung good na nangyayari. Yung good side Real na- picture kayo ni Regine. Okay. Okay. Picture ko. Okay, 1, 2, 3. Okay na po, mentor. Yan, thank you so much, Mentor Regine. Bye-bye. M1 United is grateful na makasama ka tonight. Ayan. So, may mga announcements ba tayo, Coach CJ? Bukas. Ba? Meron tayong Glow Higher. Can we share yung ating poster dito sa screen? Ayan. So, tomorrow at akala ko 11 ng gabi. At na oras ngayon 8 p.m. sa taas. Okay, so tomorrow 8 p.m. magkita-kita ulit tayo. Kung ngayon na-inspire ang bawat isa, mas mai-inspire din tayo bukas kasi ito yung time para i-recognize natin yung mga talagang nag-perform, yung mga talagang humataw, ito yung mga deserving of this recognition. So kita-kita tayo ulit bukas. Ayan. So, there, wala na ako going to share. Vilma, invite ka na din November 13. November 13, yes. November 13, ang ating event sa MOA Arena. Ano yung pangalan ng event natin sa MOA Arena? Reserve niyo na yung mga tickets nyo kasi magkakaubusan na naman ng tickets. At para sa mga awardees, kasi awardan dito yung mga Global Ambassadors and Billionaire Circle members. So, reserve your tickets. Yung mga awardees sa office kukuha ng tickets. So, ano yun, hindi yun isasama sa head count. Ayan. So, agahan natin ang pagpapa-reserve ng tickets para hindi tayo maubusan. And thank you so much, M1 United Community. Thank you sa ating mga uplines. Ayan, empowered consumer and media recognition. So, yan, I'm sure marami tayong natutunan tonight. Congratulations po sa lahat.